our concerns about buy and sell of projects, about syndicates and that, and your concerns na hindi matapos, kasi parang walang planning, kasi 16 at the end. We don't mind that the party Then next year, wala na. We will also include a citizens participatory audit. The deal breaker. As of September 30, there's 28 billion FNR, zero utilization. I was so why is there so why I asked. Yeah, I asked why is so meron so ang budget cycle nito from December of next year. So meron Kaya bibigay na natin. so ang laki 30 plus 30 plus 30. But you know, we have to say what we want to say. But I believe in the truth. Ganun lang. Kaya lang ito. So we put it on record that there will be zero utilization. The reports validate that syndicates who are buying and selling per district, with service, no, zero utilization. If you look at that, Alright mga kababayan, magre-react na naman tayo dito po sa nangyaring bahagyang tensyon no, sa pagitan ng mga congressman at senador dito sa patuloy no, na bicameral conference na ginanap dyan sa may PICC. At itong pinag-uusapan nila mga kababayan itong patungkol sa farm to market roads no, na umaabot ng 32 billion pesos mga kababayan, na kung saan ay pinalagan po ito mga kababayan dahil meron pa palang budget na 23 billion na hindi ginamit or hindi nagamit noong September ngayong taon pa lang mga kababayan no, hindi nagamit yung funds dito sa farm to market roads. Tapos meron naman silang 32 billion na farm to market roads na naman ngayong 2026 national budget. Kaya inalmahan po ito mga kababayan, at makikita natin dito na nagsasalita sila Senadora Loren Legarda, sila Senadora Pia Cayetano, sila Senator Kiko Pangilinan, at kausap nila yung kanilang counterparts naman dito sa House of Representatives mga kababayan no, sa pangunguna ni Congresswoman Micaela Swansing no, mga kababayan. So para po sa aking opinion dito mga kababayan, good thing na naka-live stream ito mga kababayan no, or itong
part na ito hindi na po naka-livestream kasi naka-suspend sila, no? Pero may mga media kasi na nandoon sa area, doon sa loob ng PICC at syempre kinuna nila yun mga kababayan, yung mga ganitong eksena, no? Talagang ito yung mga inaabangan, itong mga tensyon, debate, etc. etc. Ito yung mga kaabang-abang nagganap dito sa mga ganitong usapin mga kabayan, no? Dahil marami pong mag-aabang dito, no, sa magdidebate itong mga congressman at senador patungkol dito sa budget, no? At ganito dapat mga kabayan, no? Sa aking pananaw dito, dapat ganito na transparent, no, itong mga ganitong usapin na meron pa palang 23 billion na hindi ginamit, no, hindi nagastos sa farm to market roads at meron naman silang ilagay na bagong 32 billion. So ano yun mga kababayan, no? Good thing talaga na transparent, malaman ng taong bayan at mapilitan itong mga senador at mga congressman na talagang magsabi ng totoo, no? Busisiin ng husto itong budget sa 2026 dahil maraming mga mata ang nakatingin sa kanila at talagang malaking tulong na mayroong mga witnesses mga kababayan, no? Unlike before na ang BICAM ay sila-sila lang ang nakakaalam. So paano malaman ng taong bayan na may mga ganito pa palang mga pera na hindi nagamit tapos lalagyan ulit ng bagong budget? So tarang ano talaga yan mga kababayan, no? Nakakadismaya yung mga ganito, no? Ito yung paraan para magnakaw itong mga politiko dahil dito sa mga ganito sila-sila lang yung may alam, no? Sila-sila lang yung nandoon, walang mga witnesses. Unlike ngayon na merong media na talagang full blown yung kanilang pagbantay, no, dito sa bicameral conference mga kabayan at may iwasan ang mga ganitong pangyayari na meron pa palang mga budget na hindi nagamit tapos magbibigay ulit or lalagyan ulit. So parang yun yung mga sinasabi nila na mga insertion, amendments, mga ganyan. So yun po yung mga napaka-controversial na mga kababayan, no? Masakit na sa tenga na marinig mo itong mga issue ng insertion at ang amendments, no, na parehas lang naman yan ang ibig sabihin. Parehas pa rin yan, ginalaw mo, binago mo, naglagay ka, mga ganyan, no? Ganito pa rin yan, same meaning lang yan. Pinalitan lang nila ng term para kunwari iba mga kababayan, pero same lang lahat yan according dito kay Senator Franklin Drilon mga kababayan. At samantalang meron pong statement pala dito si Congressman Leandro Leveste, no, patungkol dito sa BICAM mga kababayan, itong sa farm to market road. And I quote, dinoble ng BICAM ang budget ng Farm to Market Road, FMR, sa 32.6 billion mula sa 16.4 billion ng Senado. Alam kong kasing kurap ito ng flood control dahil inalok ako noon ni Congressman Garjola ng Farm to Market Road. Ang Farm to Market Road budget ay ibinebenta sa mga kontraktor. So, end of quote. So, yun po yung pahayag mga kabayan. Grabe, dinoble pala ng BICAM mga kababayan, no? Ang naunang budget na inilagay ng Senado 16.4 billion, pero pagdating dito sa BICAM naging 32.6 billion na mga kababayan. Grabe. So ganito talaga palang kalakaran dito sa BICAM mga kababayan, no? At yung small committee na sinasabi nga ni Congressman Toby Chanco, so doon po talaga nangyayari yung mga galawan, no? Ginagalaw nila yung budget, no? Yung na-aprobahan doon sa plenary ng Kongreso at ng Senado. At noong NEP mismo, yung National Expenditure Program, binago ng husto pagdating dito sa BICAM na mga kababayan. Kaya kung walang mga witnesses, walang mga nakabantay, ay paano na mga kababayan? Talagang lulusot ang mga ganitong gawain nila mga kababayan. Nakakapanlumo, no? Grabe, dinoble pala mga kababayan pagdating sa BICAM, samantalang sinasabi dito nila na malinis na, talagang tiniyak nila na talagang wala nang makakalusot na mga ganitong gawain mga kabayan, mga insertions, itong mga paggalaw nila ng budget. So samantalang ngayon sinabi mismo ni Congressman Leandro Leveste na bago na mga kababayan, na pinalitan na or dinoble pa yung amount na kung anong nakalagay doon sa kanilang third reading, no, yung lumabas doon sa kanilang plenary, sa kanilang debate
Diyos ko, ilang gabi silang nagpupuyat dyan mga kabayan, magdebate sa plenary at hanggang umabot na doon sa third and final reading hanggang dito sa BICAM ay ganito lang pala ang nangyayari mga kabayan. So tama nga yung sinabi ni VP Sara na dati sa panahon nga ng 19th Congress na si House Speaker Martin Romualdez pa at si Appropriation Committee Chairman Saldico ay sila lang po ang may hawak ng budget ng Pilipinas mga kabayan. So ganito po yung nangyayari pala. Kaya kailangan po talaga nating mapagmatsyag dito mga kabayan, no? Sa pagtalakay nila dito sa BICAM mga kababayan, dahil dito po nangyayari yung mga magic at doon sa isa pang small committee na sinasabi nga ni Congressman Toby Chanco, no? Kasi may phobia na po tayo doon sa nakaraang budget ng 2025 sa GAA 2025 na maraming blanco ang nandoon mga kababayan. Although tinatanggi po nila na wala daw pong blanco, pati ang presidente sinasabi niya na binasa niya lahat ang 4,000 plus pages ng GAA, no, 2025, wala daw blanco. Pero ito pong nangyari mga kababayan, no, ang dami palang insertion. Mismo na pong si Saldico ang kumanta, ang salita na inutusan siya ni PBBM at ni House Speaker Martin Romualdez na mag-insert ng 100 billion mga kababayan, mga ganyan-ganyan. So talagang nakaka, na mga kababayan, may phobia na po tayo, nakakatakot na itong mga ganitong galawan nila dyan sa bicameral conference at itong small committee pa mga kababayan. So yun po yung dapat nating bantayan at good thing may mga witnesses dyan sa loob at sana po ay makita po natin lahat mga kababayan, no, transparent po 100% sana itong mga senador ngayon at congressman na miyembro dito sa bicameral conference mga kababayan, dahil kawawa po ang Pilipinas, bagsak na po ang ating ekonomiya and yet patuloy pa rin sila sa kanilang pagnanakaw. So wala na talagang kinabukasan mga kababayan, no, para sa ating bayan, lalo na dito na lubog tayo sa utang, wala na pong mga nag-i-invest sa ating bansa, no, yung foreign direct investment ay wala na mga kababayan, bagsak na, wala na po wala nang maniniwala na mag-invest pa dito sa Pilipinas, no, itong mga dayuhan dahil takot sila dito sa corruption. Wala po silang tiwala, no, dito sa gobyernong ito, not unless ay mag-resign si PBBM at ma-reset itong gobyerno ng Pilipinas at maibalik yung tiwala ng mga foreign investors dito sa ating bansang Pilipinas mga kabayan. So ano po masasabi nyo dito sa bahagyang tensyon, no, sa pagitan ng mga senador at congressman sa pagtalakay nila dito sa BICAM conference mga kabayan, no, patungkol dito sa farm to market roads na dinoble di umano, sabi ni Congressman Lebeste, yung budget ng farm to market roads pagdating na dito sa BICAM. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.